Siguro naman lahat tayo hindi maikakaila na gusto natin dumami yung views sa ating mga video na ginagawa at yung mismong channel natin ay dumami pa yung subscriber at lumago pa yung ating channel. Kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, or sa TikTok man yan. So today in this video, gusto kong magbigay ng tips sa inyo ng mga ways kung papaano mapapadami yung view natin sa ating mga ginagawang videos. At sa katapusan ng video na ito, ako po ay magbibigay ng isang mahalagang tip upang maging guide natin bilang small content creator na lumago yung channel natin na sustainable. Ito dapat yung tamang paraan ng paglago. Yung hindi lang nagpa-fluctuate but steady growth yung ating goal. So simulan po natin. Unang tip po para dumami ang ating views sa ating mga video ay gumawa po tayo ng high quality content. High quality content means yung ginagawa mong video dapat malinaw yan. Yung boses mo dapat naiintindihan ng tagapanood para malinaw yung video mo. Doon naman po sa mga nagsisimula pa lang at yung gamit ay yung mga mobile phone, okay lang po yan kasi nagsisimula pa lang naman tayo. Pero hanggat maaari po, pag tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makabili po ng camera, mas maganda po yung mas malinaw ang ating ginagamit. Yan. Number 2 is yung gamitin natin yung mga other YouTube features na nandiyan dyan. For example nito ay yung end screen pagkatapos ng isang video mo. Mayroon niyang end screen. Ilalagay mo ngayon yung ibang video mo na related para pag natapos sila, lalabas na kaagad yung isang video mo. Pwede nilang maklik yan. O di kaya sa description, dapat yung description mo, lalagyan mo ng hashtag. Kung ano yung trending na hashtag. Para pag search doon sa hashtag, at least may chance yung video mo na mag-pop up. Diba? Mayroon ding feature yung YouTube or kahit anong platform yan, kahit TikTok man yan or Facebook Reels, mayroon silang feature na tags, di ba? So dito sa YouTube, usually, pag pumunta ka sa YouTube Studio, may makikita kang tags. So doon mo ilalagay yung mga related na keywords na pwedeng makapag-connect doon sa video mo pag yun ay sinerch ng mga tao. So ayan yung ating number 2. Now, let's go to number 3. Yung number 3 tip natin for today is yung consistency. Isang paraan para mapadami yung ating views sa ating mga video ay yung consistency. It not just create certainty sa ating mga tagapanood na may mapapanoorin silang bago. Ito rin po ay gumagawa ng streamline or yung tinatawag na kung sa pera, cash flow. Ito naman, yung viewers mo, consistent din sila. Yung sa views mo nung nakaraang buwan, halos madudubli yan ngayong buwan kapag nag-upload ka ngayong buwan. Consistent kang nag-upload, nakaka-generate ka ng bagong views. Dito naman sa kabila, yung mga dati mong videos, consistent pa rin silang nagbibigay ng views at saka watch hours sa channel mo. So consistency is the key. Kung mayroon kang schedule na 2 video bawat linggo, gawin mo yun. Kung 1 or 2, basta kung ano yung schedule na alam ng mga subscriber mo, dapat ginagawa mo yan. Hindi mo sila binibigo. Okay, let's go to number 4. Number 4 is create an engaging content. Ito yung mga content na kung saan gumagawa ka, nagbibuild ka ng connection between you and your viewers. So dapat
mayroon kayong connection, dapat gumagawa ka ng community sa iyong channel. Kasi, at the end of the day, yung mga viewers mo, sila yung dahilan kung bakit mo ginagawa ito. So, dapat nakakonect sa kanila lahat ng pinopost mong video. For example, there are questions in the comment section, dapat i-address mo yan so that mafe-feel ng mga viewers mo na kasali sila dito sa ginagawa mong community sa loob ng channel na ginagawa mo. Alright? So let's go to number 5. Yung number 5 naman po is yung sinatawag na TTH or yung title, thumbnail, and hook. Ano po itong TTH na to? Papaliwanag ko po. Yung title po, kailangan yung mga keywords dyan dapat searchable. Dapat hindi siya misleading. Dapat kung ano yung sinasabi dun sa title, yun yung laman ng video mo. Dapat nagko-correlate silang tatlo, pati yung thumbnail mo. Dapat hindi clickbait. Dapat yan, kung ano talaga yung nakalagay sa thumbnail, yun talaga yung nakalagay doon sa video. Dapat hindi mo minimislead yung mga viewers mo. Doon naman sa thumbnail, dapat mayroon kang eye-catching thumbnail, interesting thumbnail, so that i-click nila yung video mo. Kasi ladaan lang yan sa wall nila. Pag hindi yan interesting enough, at hindi yan makita nila, hindi yan papanoorin. Yan yung first step para dumami yung views mo. Ayusin mo yung thumbnail mo. Magkaroon ka ng effort dyan. Yung ibang mga content creator, yung ginagawa nila, bago sila gumawa ng video, dapat mayroon na silang working title and thumbnail. Okay? Doon naman sa H, which stands for hook. Yung tinatawag nating hook, kumbaga pamingwit. Ano po ito? Yung tinatawag nating hook is yung pambungad. Dapat mayroon kang pangmalakasang pambungad. Yung preview pa lang ng video mo pag dumaan sa wall nila. At nagpe-play kasi yan eh. Pag hindi may nag-play, kung clinic nila yun, may pambungad ka kaagad na they will find it interesting, informative, para magstay doon sa channel na yun. So, panglima, patience. Kung ikaw ay nandito at gumawa ka ng YouTube channel sa pagkaakalang within few months kikita ka, mamumonetize yung channel mo, nagkakamali ka, kaibigan. Dapat hindi ganun yung mindset mo. Kasi, okay, may mga nangyayaring ganun, pero pure luck po yun. Swerte po yun. Hindi yun parating nangyayari. Kung swertehin ka, mabuti. Pero kung hindi, dapat mayroon kang patience. Baguhin mo yung mindset mo. Dapat nandito ka para sa audience mo, sa mga viewers mo. Hindi ka nandito para sa pera. Kapag ganyan yung mindset mo, mababurn out ka along the way. Mapapagod ka kasi umabot na ng 6 months, umabot na ng 1 year, hindi ka pa rin monetize. Umabot na ng 2 years, wala pa rin nangyayari. Doon nababurn out yung ibang content creator. Sa pag-aakala nilang madali lang kumita ng pera pag ikaw ay naging content creator. So ayan. Ayan yung ating first 6 tips. Itong panghuli, gusto kong ihuli ito talaga. Kasi importante ito para sa akin. Gusto kong malaman nyo ito. Gusto kong intindihin nyo. Mayroon ba kayong ideya sa tinatawag na evergreen videos? Ang evergreen videos, ito yung mga klase ng video na very informative siya, na relevant siya
kahit ilang taon pa yung lumipas, may manonood at manonood pa rin dito. Informative siya. For example, dito sa mga evergreen videos na ito, is yung mga step by step guide. Ayan, yung tutorial, how to build blank, etc. etc. Mga ganong klaseng video, yun yung mga evergreen videos. Kahit 3 years na siyang in-upload, mayroon pa rin nanonood kasi sinesearch nila. Paano ba kumita ng pera sa YouTube? That's an example of evergreen video na kahit 4 years na, mayroon pa rin maghahanap at maghahanap. Relevant pa rin siya. At patuloy pa rin nagko-contribute doon sa views sa channel mo at sa watch hour ng channel mo. Bakit important po itong evergreen videos na to? Kung tayo po ay hindi artista naman, hindi po tayo kaagad magkakaroon ng viewers. Wala pong traction na tinatawag na mangyayari instantly. So ano po yung gagawin natin to build our YouTube channel the right way, na consistent siya, in the long run nag-grow talaga siya? Gawa tayo ng content na evergreen. Kumbaga, tinawag siyang evergreen kasi parati siyang, para siyang puno na hitik parati. Healthy siya. Parati siyang nagko-contribute. So may mga video na evergreen video na in the first 2 months walang views. And then nag-i-spike. Pag nag-spike yon, nagkaroon ng traction, tuloy-tuloy na. Kahit ilang taon pang dumaan. Nagko-contribute pa rin dun sa viewers mo at sa subscriber mo. So ayan, sana po ay may natutunan kayo ngayong episode na ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, please comment down below at susubukan po natin sagutan lahat yan. And subscribe po sa ating channel. God bless po. See you in the next one.